Nagsimula ang pelikula sa dalawang lalaking nakamaskara na humahabol sa isang SUV. Di nagtagal, nabangga nila ang SUV na bumangga sa pader. Bumaba sa sasakyan ang dalawang lalaking nakamaskara at pilit na pinalabas ang driver at kasama nito. Nang nanakawin na nila ang isang bag sa trunk, biglang dumating ang isa pang sasakyan at lumaban ng isang lalaki na naging dahilan ng pagkakatanggal ng maskara ng lalaking nagngangalang Vincent. Binaril ng kanyang kasama ang lalaki, ngunit ang mga bagong dating ay sinimulang magpaputok sa kanila. Gumanti ng putok si Vincent at ang kanyang kasama, ngunit masyadong marami ang kanilang kalaban. Sa kabutihang palad para sa kanila, narinig ng mga kalaban ang sirena ng mga pulis kaya nagpasya silang pabayaan na ang bag at umalis na doon. Nang maging ligtas, si Vincent at ang kanyang kasamang si Sean ay kinuha na ang bag at agad na ring umalis doon. Ang dalawa pa lang ito ay magkaibigang pulis at plano lang nilang nakawin ang bag na iyon mula sa SUV, ngunit nagkaroon sila ng hindi inaasahang engkwentro sa mga hindi kilalang lalaki. Tinignan ni Sean ang loob ng bag at nakita niya ang 25 kilo ng droga na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Sa kabila ng kanilang saya sa tagumpay, nag-aalala si Sean para kay Vincent dahil nakita nila ang kanyang mukha. Pag-uwi ni Vincent, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang dating asawa na humiling sa kanya na ihatid ang kanilang anak. Dito ay nabunyag na si Vincent ay isang undercover na pulis at nagtatrabaho siya bilang internal affairs agent para sa mga sindikatong kriminal. Sa loob ng 2 taon, itinatago ni Vincent ang sikretong ito sa kanyang pamilya at mga kasama sa departamento, kaya walang sino man ang nakakaalam nito bukod sa mga taong nagtalaga sa kanya. Ang partner niya na si Sean ay isang maruming pulis at nakikipagtulungan sa mga kriminal, ngunit ang pangunahing target ni Vincent ay ang may-ari ng kasino na si Stanley Rubino at ang pinuno ng isang gang na si Rob Novak. Lumipat ang eksena sa isang ahente ng internal affairs na nagngangalang Jennifer, na pumasok sa departamento na may sugat sa mukha. Lahat ng mga katrabaho niya ay nakatingin sa kanya at nagtataka, ngunit hindi niya sila pinansin. Ikinwento niya sa isang police psychologist ang tungkol sa isang kamakailang insidente, kung saan sinubukan niyang pasukin ng isang meth lab ngunit inatake siya ng isa sa mga kriminal. Marami sa kanyang mga kasamahan ay nag-iisip na siya ay nababaliw na at dapat na magpahinga, ngunit determinado si Jennifer na sumali sa mga investigasyon dahil alam niyang nagkalat ang mga maruruming pulis sa departamento. Lahat ng mga opisyal kasama na si Vincent ay nalaman ng tungkol sa pamamaril noong nakaraang gabi. Nagawa ni Vincent na makumbinsi ang hepe na ibigay ang kaso sa kanya at sa kanyang partner na si Sean. Nagtataka si Sean sa kanyang ginawa, ngunit pinaliwanag ni Vincent na kailangan nilang makuha ang kaso upang makontrol ang ebidensya at hindi sila mahuli. Pagkatapos ay dumating sila sa pinangyarihan ng krimen. Si Jennifer at ang kanyang partner na si Doug ay naroon na rin sa crime scene. Nilapitan ni Jennifer si Vincent at nagkita sa unang pagkakataon ang dalawa. Ipinaliwanag ni Jennifer ang patungkol sa kaso, ngunit makikita na mainit ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Maya-maya pa, pumunta si Vincent sa ospital upang ihatid ang kanyang anak na si Thomas sa sports practice. Nalaman ni Vincent na ang kanyang dating asawa na si Dina ay engaged na sa ibang lalaki. Ikinagalit ito ni Vincent, ngunit wala siyang magagawa dahil ayaw nang makipagbalikan ni Dina sa kanya. Naghiwalay ang dalawa dahil sa pagiging irresponsable at kawalan ng oras ni Vincent sa kanyang pamilya dahil sa kanyang trabaho. Isinakay ni Vincent ang kanyang anak sa sasakyan upang ihatid siya sa practice. Ang kanyang anak na si Thomas ay makikita na mayroon ring sama ng loob sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Vincent na mahal niya silang mag-ina at sadyang busy lang siya sa kanyang tinatrabahong kaso ngayon. Habang sila ay nasa stoplight, bigla silang inatake ng 3 lalaki, kung saan sinaksak nila si Vincent sa tagiliran at dinukot si Thomas. Sinubukan ni Vincent na tulungan ng kanyang anak, ngunit nakaalis na ang mga ito. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Rubino, na nagsabi sa kanya na alam niyang nagnakaw sila ng mga droga sa kanila. Sinabi niya na pag-aari ito ni Novak at maya-maya lang ay pupunta ito sa kasino upang kunin ang droga, kaya inutusan niya si Vincent na ibalik ang mga ito kung nais niyang mabuhay ang kanyang anak. Samantala, nagpa siya si Jennifer na mangalap ng impormasyon tungkol sa buhay ni Vincent at mga nakaraan. Si Vincent ay pumasok sa isang banyo at nilagyan ng benda ang kanyang mga sugat. Di nagtagal ay pumasok si Sean at sinabi sa kanya ni Vincent ang nangyari. Inutusan niya siyang dalhin ang bag o kung hindi ay mamamatay ang kanyang anak na si Thomas. Dito ay napagtanto ni Vincent na nagnakaw sila ng droga mula sa maling kriminal at pinagsuspechahan niya si Sean. Gayunpaman, nangako si Sean na ito ay isang pagkakamali lang at umalis siya upang kunin ang bag. Sa ibang lugar, pinapahirapan ni Novak ang kanyang pinsan na itinuturo niyang nagsumbong sa DEA na naging dahilan upang ma-raid ang isa sa kanilang cut house ng droga. Ibinitin siya ni Novak ng patiwarik at labis na pinahirapan bago inutusan ng kanyang mga tauhan na putulin ang kanyang dila. Samantala, si Thomas ay ikinulong ni Rubino sa isang storage facility sa kanyang kasino. Sa gabing iyon, si Vincent ay nagmamaneho dala ang bag patungo sa kasino. Tinawagan siya ni Dina upang tanungin kung nasaan ang kanilang anak, ngunit nagpalusot si Vincent at sinabing nagkaroon sila ng pagtatalo at umalis ito. Sinabihan niya si Dina na huwag mag-alala at kasalukuyan na niya itong hinahanap. Lingid sa kaalaman ni Vincent, sinusundan pala siya ni Jennifer. Pumasok si Vincent sa kasino dala ang bag, ngunit nagpasya siyang pumasok sa banyo, na ikinapagtaka ni Rubino na nagmamatsyag sa kanya mula sa CCTV. Si Jennifer ay pumasok rin sa kasino at nakita si Vincent na pumunta sa banyo. Inilagay ni Vincent ang kalahati ng droga sa isang garbage bag at itinago ito sa kisame. Nang siya ay makalabas, nilapitan siya ng isang tauhan ni Rubino upang dalhin siya sa kanyang opisina.
Kasabay nito, agad na pumunta si Jennifer sa banyo upang malaman kung ano ang ginagawa ni Vincent. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nakita ni Jennifer ang mga itinagong droga. Kinuha niya ang mga ito at tinawagan ng partner niyang si Doug upang sabihin sa kanya na tama ang kanyang hinala kay Vincent na isang maruming pulis. Samantala, sinubukan ni Vincent na makipagkasundo kay Rubino na palayain ang kanyang anak kapalit ng iba pang droga. Sinabi sa kanya ni Rubino na siya ay nasa malaking problema dahil ang mga droga ay para kay Novak, na isang baliw na kriminal na higit na walang awa kaysa sa kanya. Gayunpaman, tinanggap niya ang alok ni Vincent at binigyan siya ng 10 minuto upang dalhin sa kanya ang iba pa. Samantala, inilipat ni Jennifer ang mga droga sa locker room ng mga babae. Nang matuklasan ni Vincent na nawawala ang bag, nag-alala siya at sinubukang hanapin ito. Sinabihan siya ng lalaki doon na kinuha na ng isang babae ang itinago niya sa kisame. Dumating si Novak sa kasino at sinimulang pilitin si Rubino na kunin ang mga droga. Humiling si Rubino na maghintay ng isa pang 10 minuto at inalok siya ng inumin sa kanyang opisina. Habang nasa opisina, ikinwento ni Novak na mayroon silang deal ng droga sa mga Canadian na nagkakahalaga ng 25 kilo ng droga, ngunit ang kanyang pinsan ay naging impormante ng DEA na naging dahilan upang ma-raid sila at mawala ang kanilang shipment. Gayunpaman, nangako si Novak sa kanyang ama na matutuloy ang kanilang deal sa mga Canadian at magdaragdag pa ng 25 kilo para sa abala, na magmumula naman kay Rubino. Kung hindi maibibigay ni Rubino ang 25 kilo na iyon, nagbanta si Novak na mamamagitan ng kanyang ama, na tiyak na hindi gugustuhin ni Rubino. Binabantayan ng mga security guard ang CCTV upang mahanap si Vincent, ngunit hindi nila siya mahagilap dahil gumapang pala ito sa ventilation at nakarating sa laundry room. Matapos magsuot ng magarbong damit, pumasok siya sa storage room kung saan sinimulan niyang magbalot ng asukal at inilagay sa bag upang magmukhang droga. Tinawagan siya ni Dina upang tanungin ang kalagayan ng kanilang anak, ngunit sinabi ni Vincent na nag-text ito sa kanya na nasa kasino siya kasama ang kanyang girlfriend. Alam ni Dina na nagsisinungaling si Vincent dahil sa tono ng kanyang boses at nagsimula siyang mag-alala. Kasabay nito, dumating na si Doug sa kasino at pinaliwanag ni Jennifer sa kanya ang hinala niyang may kinalaman ng lahat ng ito sa crime scene kaninang umaga. Pumunta si Vincent sa bar at sinabihan ng bartender na magdala ng alak sa opisina ni Rubino. Nang makarating si Vincent sa opisina dala ang bag, ibinigay niya ito sa mga naghihintay sa kanya at sinabing natagalan siya dahil maraming pulis ang nagkalat sa labas. Sinabi pa niya na alam niyang sa narcotics ang mga pulis na iyon dahil isa siyang pulis. Binalaan niya sina Novak na sa tingin niya ay nasundan siya ng mga pulis at parating na sila, kaya kailangan na nilang umalis at dumaan sa likod na pinto. Biglang may kumatok sa pinto at inakala nila na ang mga pulis ito, kaya nagpa siya na si Novak na umalis at nagpasalamat kay Vincent. Pagkatapos ay tinawagan ni Rubino ang kanyang tauhan upang pakawalan si Thomas. Paglabas ni Vincent ay nakasalubong niya ang waiter na inutusan niya, at siya pala ang kumakatok sa pinto. Maya-maya pa, tinignan ni Novak ang laman ng bag at natuklasan niya na asukal ang laman nito, kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang tauhan na bumalik sa kasino. Samantala, muling nakasama ni Vincent ang kanyang anak at naghanda na silang umalis. Gayunpaman, biglang bumalik si Novak at dinakma ang alaga ni Rubino upang sabihin sa kanya na asukal ang kanyang natanggap. Sinabi ni Rubino na nasa kanya ang anak ni Vincent at nangakong dadalhin sa kanya ang mga droga. Tinawagan niya ang kanyang tauhan at inutusan na hulihin ulit ang mag-ama. Nakita ni Vincent na bumalik ang tauhan ni Rubino at napansin rin sina Jennifer na naghahanap rin sa kanya, kaya gumawa sila ng paraan upang makatakas ng hindi nahuhuli. Biglang dumugo ulit ang sugat ni Vincent sa tagiliran, at inisip ni Thomas na isang maruming pulis ang kanyang ama na nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. Ipinaliwanag ni Vincent na mali ang kanyang iniisip, at sa halip ay isa siyang undercover na pulis at isa ito sa kanyang kaso na kailangang tapusin. Ito ang dahilan kung bakit laging busy si Vincent sa kanyang trabaho at nawawalan ng oras sa kanyang pamilya. Biglang dumating ang tauhan ni Rubino at hinabol ulit ang dalawa. Naabutan sila nito sa kusina at doon nagkaroon ng away. Sinubukang lumaban ni Vincent sa lalaki, ngunit sadyang malakas ito at walang awa siyang binugbog. Sinubukang tulungan ni Thomas ang kanyang ama, ngunit hindi ito umubra at napabagsak pa rin si Vincent. Gayunpaman, nagawa ni Vincent na mahagis ang lalaki sa bintana at matagumpay silang nakatakas doon. Sa kabilang banda, inutusan ni Novak ang kanyang tauhan na sabihin sa iba na magbibigay siya ng pabuya sa sinumang magdadala kay Sean at Vincent sa kanya. Sinubukang tumakas ulit ng mag-ama at dumaan sila sa club, ngunit dahil sa kaguluhan ng mga tao ay nahiwalay si Thomas kay Vincent. Nagpahintulot ito sa tauhan ni Rubino na mahuli si Thomas. Kinausap ni Novak si Rubino at nagbanta itong papatayin siya kapag hindi niya naibigay ang mga droga. Samantala, tinawagan ni Sean si Vincent upang makibalita, ngunit sinabi ni Vincent na naging magulo ang lahat at hiniling kay Sean na pumunta doon. Sa kabilang banda, si Jennifer at ang kanyang partner ay nagsawa na sa kakahanap kay Vincent. Pinayuhan siya ni Doug na itigil na ang paghahanap at ipagpatuloy na lang ang investigasyon bukas, at pumayag naman si Jennifer. Habang pasakay si Jennifer sa elevator, nakasalubong niya si Vincent at agad niya itong hinabol. Pagkatapos ng mahabang paghahabulan, nag-away ang dalawa sa isang silid. Nagawang mapabagsak ni Vincent si Jennifer at sinabi sa kanya na isa siyang undercover na pulis para sa internal affairs sa loob ng 2 taon. Sinabi niya na ang kanyang partner na si Sean ay courier ng droga para sa mga Novak, ngunit mayroon pa silang mga kasangkot na mas mataas sa kanila at iyon ang dapat na alamin ni Vincent. Sa kabila ng lahat ng kanyang sinabi, hindi naniniwala si Jennifer sa kanya.
Ipinosas siya ni Vincent sa kama at tinanong kung nasaan ang mga droga, at itinuro naman ito ni Jennifer. Samantala, binugbog ni Rubino at ng kanyang tauhan si Thomas, ngunit nang sila ay umalis ay naiwan nilang nakabukas ang pinto. Nagpahintulot ito kay Thomas upang tumakas at kinuha niya ang telepono ni Rubino. Nagawa ni Jennifer na makatawag kay Doug at sinabi sa kanya ang lokasyon ni Vincent. Nang pumunta si Vincent sa locker room at hinanap ang bag, hindi niya ito nakita dahil kinuha na pala ito ni Doug. Biglang lumitaw si Doug na nakatutok ang baril sa kanya at tinangka siyang arestuhin, ngunit biglang pumalag si Vincent. Nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawa, kung saan itinulak ni Vincent si Doug sa hot tub, ngunit sinagip rin niya ito bago pa siya malunod. Nang makumpirmang wala ng laban si Doug, nagpasya na si Vincent na iwanan siya. Tinawagan siya ni Thomas gamit ang telepono ni Rubino, at ipinaalam niya ang kanyang lokasyon sa club. Lingid sa kanilang kaalaman ay plano pala ni Rubino na pakawalan si Thomas upang tumawag siya sa kanyang ama at magpakita ito doon. Hindi nagtagal, nakarating na si Sean sa kasino at nagkita sila ni Vincent sa parking lot. Nang biglang dumating ang isang kalaban, magkasabay silang bumaril ni Sean. Napatay ni Sean ang kalaban ngunit agad rin siyang nawalan ng malay. Si Dina na nag-aalala sa kanyang mag-ama ay tinawagan si Vincent upang malaman ang sitwasyon, ngunit sinabi nito sa kanya na magiging maayos ang lahat. Napagtanto ni Dina na mayroong nangyayaring kaguluhan, kaya nagpasya siyang umalis sa ospital at tumungo sa kasino. Biglang nagkaroon ng voicemail sa telepono ni Sean na kinuha ni Vincent kanina, at ang mensahe ay mula kay Doug na kasangkot pala sa mga kriminal at nagtatrabaho para sa mga Novak. Pumunta si Doug at Jennifer sa parking lot at nakita ang isang patay na lalaki, at maging si Sean na buhay pa pala. Nilapitan ni Doug si Sean at tinanong kung alam ba ni Vincent ang kanyang pagkatao, ngunit hindi sumagot ng maayos si Sean. Habang tumatawag ng backup si Jennifer, tinuluyan ni Doug si Sean sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Jennifer na sasalubungin niya ang mga backup upang gabayan sila sa pagpasok. Nakipagkita siya kay Novak sa elevator, at nabunyag na pinoprotektahan niya ang negosyo ng pamilya Novak sa pamamagitan ng pagbabayad sa ibang mga ahente. Alam ni Novak na darating ang mga pulis para sa kanila, kaya binantaan niya si Doug na sinasabing hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Nagbabala naman si Doug na mayroon siyang listahan at mga data ni Novak at ng kanyang pamilya, at kung siya ay papatayin, ang kanilang mga negosyo ay mabubulgar. Maya-maya pa, nilapitan ulit ni Novak si Rubino upang hilingin muli ang kanyang droga, ngunit sinabi nito na hinuhuli na ng kanyang tauhan si Vincent. Dumating sa club si Vincent at nakita si Thomas, ngunit bigla siyang inatake ng tauhan ni Rubino. Naganap muli ang away sa pagitan ng dalawa, at napansin sila ni Novak mula sa di kalayuan. Nagawa ni Vincent na mapatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagsaksak ng bote sa kanyang leeg. Agad na nilapitan ni Vincent ang kanyang anak, ngunit biglang lumapit si Novak at sinimulang magpaputok sa kanilang direksyon. Ngunit nagdulot lamang ito upang mataranta ang mga tao at mapilitang lumabas, kung saan nakisalamuha ang mag-ama. Sina Jennifer at Doug na kasama ang mga backup na pulis, ay nakita ang kaguluhan at nagpasyang sumali sa paghabol kay Vincent. Sumakay ng kotse ang mag-ama at nagmaneho palayo, habang pinapaputokan sila ni Novak. Kalaunan ay nagawa nilang makalayo doon at dumiretso sila sa parking lot upang tumakas. Tinangka rin ni Rubino na tumakas, ngunit naabutan siya ni Jennifer at inaresto siya. Si Novak at ang isa niyang tauhan ay nagsimula ng maghanda para sa pag-atake nila kay Vincent. Nakarating sina Vincent sa parking lot, ngunit hinabol sila ng mga tauhan ni Novak. Lumabas si Vincent sa kotse at inutusan si Thomas na magmaneho habang haharapin niya ang mga kalaban. Nagawa niyang mapatay ang ibang mga tauhan ni Novak at mailigtas si Thomas mula sa mga ito. Sa sandaling iyon, nagpakita si Novak at sinimulang magpaputok ng tear gas sa paligid ng parking lot. Lumabas ng sasakyan si Thomas at nagawang makapagtago mula kay Novak. Ang kanyang ina na si Dina ay nakarating na rin sa parking lot at naramdaman ang panganib sa paligid, kaya kinuha niya ang kanyang baril at lumabas ng sasakyan. Nang lumapit kay Thomas ang isang kalaban, dumating si Vincent at sinimulang makipag-away sa lalaki. Kumuha ng isang sasakyan si Thomas, habang si Vincent naman ay binubugbog ng lalaki. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi nagawang makalaban ni Vincent at bumagsak siya sa lupa. Nang sandaling papatayin na siya ng lalaki, biglang dumating si Thomas sa sasakyan at binunggo ito. Nilapitan ni Thomas ang kanyang ama, ngunit biglang dumating ang isa pang lalaki na may hawak na baril, ngunit dumating si Dina at binaril ito. Bigla namang nagpakita si Novak at sinimulan na magpaputok sa kanila. Sinabi niya kay Vincent na kailangan niya ang kanyang droga, kaya lumapit si Vincent sa kanya upang ayusin ang lahat ng gulo. Gayunpaman, binaril ni Novak si Vincent sa tagiliran, ngunit agad na nakaganti si Vincent at binaril ito ng 2 beses. Nakaligtas si Vincent sa tama ng baril, ngunit hindi kinaya ni Novak ang sa kanya. Dinala ng mag-ina si Vincent sa ospital, ngunit hiningi nito ang telepono upang tawagan si Jennifer. Si Jennifer ay nasa police car kasama sina Rubino at Doug, kung saan tumawag si Vincent at pinarinig sa kanya ang voicemail ni Doug para kay Sean. Dahil sa kanyang nalaman, sinubukan ni Jennifer na arestuhin si Doug, ngunit pumalag ito at nagawang barilin si Jennifer. Pinatay niya rin si Rubino at ang driver, na naging sanhi ng pag-crash ng kanilang sasakyan. Nagawang makaligtas ni Doug sa nangyari at nilapitan siya ng iba pang mga pulis, kung saan sinabi niya na sinubukang manlaban ni Rubino kaya nagkaroon ng kaguluhan. Sinabi niya rin na hindi nakaligtas si Jennifer, ngunit biglang lumabas ang babae mula sa sasakyan at inutusan ng mga pulis na arestuhin si Doug. Sina Jennifer at Vincent ay parehong dinala sa ospital upang gamutin. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Vincent sa tabi ng kanyang mag-ina.
Pumasok si Jennifer sa silid at pinuri si Vincent sa kanyang pagkamabuting pulis. Sa huling eksena, nililinis ng DEA ang parking lot kung saan natagpuang patay si Novak at ang kanyang mga tauhan. Nagring ang telepono ni Novak at ang tumatawag ay ang kanyang ama. Isang ahente ng DEA ang sumagot dito at ipinaalam sa ama ni Novak na nagkaroon sila ng problema at sinabi ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak.